Pagkakataong ito na inyo pong ipinagkatiwala, maging sa huling gabing ito, Panginoong Diyos. Patuloy po namin panalangin, Panginoon, na sa gabing ito ay buksan niyo po ang mga puso't isipan ng bawat isa na marinig ang inyong mga salita, maging sa inyo pong tagapagsalita. Dalangin po namin na itago niyo po siya sa likod ng inyong cross at kayo po ang makita. At patuloy niyo rin pong i-bless, Panginoon, ang inyong pong ang mga salita po na aming mapapakinggan, Panginoon, na ito po ay tumimo sa puso ng bawat isa, lalo tigit sa mga taong hindi pa po kumikilala sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito. At kayo rin po ang patuloy na magbigay ng karunungan at kaalaman sa bawat isa. At kayo po ang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa aming po magpapatuloy sa gabing ito. Ito lamang po aming sabot na langit sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Garments be always white, and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of thy life, for thy vanity which he hath given thee under the sun all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with might, for there is no work, nor device, nor knowledge. Making a list of all of the good things you've done for me. I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark, facing my head, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life, there's so much at stake, much to lose, but I trusted to you, 'cause you'll bring me through. And it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face,
nakita ko sa picture sa Facebook, kumpleto sila. Tapos ang caption din ng post niya, si Ate si Ma'am Charmaine, sabi niya, hindi na magiging kumpleto ulit next time around. Totoo yan. Yung picture nilang kumpleto, kasama si Manny Simon. Next year, kung kailan sa picture taking as family, wala na si Manny Simon. Hindi mo na maibabalik. Memory na lang ang magagamit mo doon sa kanya, yung kanyang alaala, pero hindi mo na mailagay siya kasama niyo sa picture. Kaya yakapin niyo na ang isa't isa ngayon kung may pagkakataon pa kayo. Yung gabi yun, pag uwi namin, sabi ng aking anak, love you papa. O, di ba tama ako? Every may namamatay, I love you yan sa akin. Naaalala niya na, ay, oo nga pala, I love you papa. Sabi ko sa kanya, I love you ba? Kada po mauli siya, hali sa tresiran. So, isnakan niya po. Permi niya pong dara sa muya. Pasalubong niya po iyan. Yan po ang pigahalat-halat niya pag hali na siya sa tresiran. May dara-dara siyang kakanon ni. Si Papa po, buuton po siya. Gusto niya po, permi siyang tigkikisan, permi siyang tigkukugos. Lalo po, po, nagkakaulitan kami kaya, tapos syempre po, nagiinom na po kaya siya. Kaya, ang way niya lang po na mahali sa kakalugan niyang bot, pag natataraman ko siya bot sa pag-inom yan, pagkikis lang po, tapos pagkugos. Gusto niya din po na appreciate ang sa iyang luto. Mahilig po kaya siya magluto. Pag nagluluto po siya, gusto niyang sabihin na masiraman ang luto niya. Masiraman talaga. sa rupa po sa naalala ko kaso time na nasa depression po, may depression po ako. Siya po talaga ang permi kong tigkukugos, tigsasabi ko ang sa iyang, tigsasabi ko sa iya ang namamati ko. Kang habo ko na po ko mag-graduate in college. Yan po, kugos po, yan ang nakakapa-comfort sa kuya. Kugos ni mama as ni papa. May gusto po si Papa, tapos yung ano po, minsan, sabi ko minsan kakanan minasa na, pagpapasubli pa. Minsan nauuwit po ako, ako pa ang masubli sa iba. Mamimiss mo po yung kang gabos, ang pagtataw ni Papa kang kamote, mga gulayan na tanong niya. Pag maurali, pwede ang mga kapinsanan ko, para may maidik kay Papa, mahagit manok, mapaluto, iro ang mga memories. Mahagit ng buko. And, habo po ni Papa na nag-uuli ang mga kapinsanan, as in mga kapamilya niya po, na mayo pong daradara. May po siyang ikatao. Gusto niya po, kada mag-uli po, pero may po siyang may ikatao. Lang ba? Yan si Manny Simon para kay Teacher Charmaine. Pasalamat po sa gabos na kabistado po ni Papa, lalong-lalo na po sa mga tukot po sa iya. Kasuwakay pa kaya po ako. Si Papa pong magkaibahan po kami kan sa umahan. Daw po masakit. Makakan lang po kami. Sa iyo po. Siya po. Si Sam. Pinugabo sa mga nagtatarabang po sa muya. Maray nabanggi po sa
nagdudumamay sa samuya. Ang masabi ko lang po sa kuyang agong, padaba po kaming maraykaan, mabuoton po. Dawa po kakanon mena sana. Itatao po sa mga tao. Maray na banggi po sa lambang salo. Papasalamat po kami sa pakikidamay po nindo sa pamilya namin. Si Isay po, si Manny Simon. Manny Simon po sa Rokong Tugang, sinundan ko po. Ako po ang sangot na tugang ni Manny Simon, siya po kami. Si Manny Simon po, talagang mabuot na aki. Pero, aram po kung paano siya nagdakula. Si Manny Simon po talaga, mahilig po siyang ang kaugmahan ni Manny Simon sa amihan, sa mga sira na yan, mga pagdakop ng sira, gamgam. Ito po kang elementary na ulasan kang teacher kasi minsan late. Alex Arangas, nag-ano. So yun po, nahiling ko sa iya ang passion niya. Kaya pag sabi niya na maduman siya sa Bulacan, di ko alam, sabi ko, yan po kung maugma ka duman, sige na, pero mamimiss ko siya. Sabi ko, mamimiss ko ka mo kasi yan po ang kataning ni. Si Manny Simon po talaga na nahilig ko sa iya ang napaka-hospitable na tao. Maka-witness pa ang mga kapinsanan kung may giigde. Pag nag-abot niyan talagang sibot-sibot ang magluto. And masiram po talagang magluto si Manny Simon. Every time na nagluluto yan, talagang excited siyang ikatawan ako ni. Tanan mo ang luto ko, tang mapait ini. Yan po ang word niya, pero may mapait. So, mamimiss ko talagang si Manny Simon kasi nahiling ko talaga sa iya kung gaano siya ka-generous kasi minsan nag-iiwas hindi naman ay ami kasi minsan ito bagang para sa nasa inda, minsan na itatao pa, ganun siya nahiling ko sa iya ang pagkatao ni tatay. Gabos man po natugang ko mabuot asin araw kayo ng ugali. Si Manny Simon po talagang di man po siya nakatapos pag-eskwela. Pero nawang ko na-realize na ang ugali ang sarong tao mahalagang marahay. Kasi duman ko nahiling kung gaano siya kalagkang mga tao dahil sa iyang kasimplihan na katawa niya. Kaya sinanay po kayo ito, gustong-gustong mapayat-eskwelahon ang mga tugang ko, kaya lang sindaman nagabo. Ang pipakaulay lang sa ato ni nanay sa muya. Pero niyang paulit-ulit na sinasabi na kung nga po ka mag-eskwela, ang pangigyi ko lang sa Indo na sana kung ka mamagadan, nakasiguro kami sa langit kung maduman. Kaya, to every time na mag-klase ako sa Bible school, pigsisharehan ko siya. Minsan kasi inot, pigdudulagan niya ako. Minsan nagdadangog lang siya. Kaya, many times, talagang pigsisharehan ko siya dahil yan talagang nagigirong-duwang ko kay nanay. Kasi, aram po nindo na ang kadikit na parte dyan sa inutan, simbahan po niya ka ito. And, permi pong nakakadawag ng mensahe ang sinda, pero
ako dawa nga ni po ako, na ako po, ang pag ako magadan, sa langit ako maduma kasi nagsisimba ako, nagkikibong maray, but then, naginapot po itong question ni Pastor, kung ikaw magadan, sure ka ba sa langit ka maduman? Dumang ko lang po na-realize na makumampalan sa maray na gibo kita makakaligtas kasi makasalan nga ni po kita. So, yan po ang gusto kong i-share talaga sa mga tugang ko na mga pamangking ko na yaon ko niya na mayong iba kayang mawat si nanay ka ito sa kuya na yung security spiritual na buhay kasi temporary nga lang po ang buhay tayo sa kinabaan. So, last January, talagang ako kay Pastor, pwede po kamong mag-Bible study di sa Muya. Uri na balan mi itong pag-iribahan. So, nagkatiripon po kami dyan. Mayo po akong pinaka-desire para magmensahe si Pastor tungkol sa kaligtasan. And yaon po si Manny Simon. Excited pa siya ang niluto kanya po kaming luto. Ang luto niya, sinuman. Masiraman po siyang magluto ng sinuman. Kaya pagkatapos po na magkarakan kami, excited po talaga siya. Nahiling ko kay Pastor, may tao ko sa imo. Ginawa niya si Pastor ng sinuman, tapos kamuti, batag. Nahiling ko talaga kay Manny Simon po na every time yung mga pinsan kami excited talaga siyang magtao kasi may itatao siya. And nauugma talaga ang mga pinsan ko. Nauugma ako sa iya, naarukan ang ugali niya. Kaya nahiling ko sa iyo kung sa simpleng buhay na igwa siya, maugma po siya, aram ko na mga kapinsanan ko sa Lagunoy, San Ramon, si Manny Simon Bistadong Maray, kasi lalo na sa mga pagkikisungko sa mga pinsan, talaga pag siyang bistado may gusto siya. Pag igwa po siya, halimbawa, nakikipiesta siya, dakol po endara, kay Reba kami, may mga rasyon kami kaya. So, yan po ang last na mag-uli siya. Hinapot ko siya, ako Marsimon, maugma ka duman sa Bulacan. Nahiling ko po na maugma siya duman kasi nagpigduduruman siya kang mga pinsan ko, mga pamangking ko sa Manini. Nahiling ko na maugma siya kasi ang in the place may siraan. So, sabi ko, sige naman, Simon, kung maugma ka duman, okay lang na duman ka na. Ito po pala, pansamantala lang ito. So pag uli niya po 2 days, tinggayo po kami istoryahan busy po ako. Inabot ko lang po siya, Simon, kumusta na ang sa imong namate? Sabi niya, okay naman. So, yun lang po, uli lang kasi last na hanggang basta nang iturog din po ako kang bangging na yun sa indang doon ni Manny Buning. Kaya sabi ko pag mata ko sa haga, istorya ko sa iyo ang pangiturog ko. Yung pala po, uring banggi niya na ito. So, yan lang po ang memory ko kay Manny Simondok. Lang pong siguro gabos ng mga pamangkin ko talaga mahidaw siya. Mga kapinsanan, makawitness po siya kung si Isay siya. Kaya nahiling ko po ngunyan pagkaganda ni Manny Simon ang mga kadakol mga daradara kung ano-anong mga sa mga site mga po, kaya sabi ko binabalik din pala. So salamat pong marahay po sa Intuga Boss, and sana po sa bangging ini bago po kamo lambang saro po na yaon ngunyan sa mensahe po ni Pastor, ang kaligtasan ta po talagang dapat ang paghandaan kasi data po talaga aram. Sa totoo po, tinong gayo ako. Ang mga nakaaging tugang ko na naganan, grabe po, aputan ko kay Lord kasi daw sunod-sunod. Tapos, one time, nag-visit pa ako sa pinsan ko. Sa Lagunoy kami na yung Carmen. Sabi,
Ako po ni Carmen, nag-share ako ng gospel sa iya. Sabi niya, yan kaya si Papay, pinarulubong ang santo, nindo. Sabi ko man ay Carmen, ang kagadanan, ang Diyos kaya nang nagtatao at appointed. Pero ang kaugmahan mi po, yan ko man ay Carmen is, namidbiran mi ang kagurang na bilang sa muyang tagapagligtas. Yan po ang dakula ng ang kaginawang kasi sabi ka ito kang pinsan ko, yan na nagkada naman po si Manay Carmen. Yan talaga sinabi sa ko. Pero sa gabas po nakapinsan ako niya, digdi. Gusto ko pong i-share sa inyo na ang namidbiran mi po na pagtubod. Bako man po ini, para lang po sa reliyon na ini. Para po ini sa gabos. Kaya minsan sabi nga ni po kaso antiyo ni, nagiramduman ko. Si Papay ka ngaya, mata ko tao pa ngaya kang dago na mo ngaya mayaman. Mga araw ko na term na nadamog ko. Pero nahiling ko po kay tatay, sa totoo lang po, ni tatay may bisyo dahil niya mahali ang bulang. Pero nahiling ko kung gaano niya namutan ng kagurangnan. As in, dakol po itong mga verses. Pero isi-share ko lang po sa iyo ang gabos na yun. Ang kaligtasan po bako sa reliyon is a personal relationship to God. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. So, Mansaro. Ako, sarong pinsan. Sarong kakawat. Kapitbahay. Kasi mga aki pa kami, pero pag nung high school na ako, medyo na naghali na ako digdi sa nag-eskwela ako sa Albay. Pero sa panahon, every time po na nag-uli ako digdi sa Mampiraw, saan narumiyaon sa nadya kayo. Daig kumalingwan ang memory na permi kong halat-halat sa iya, pero pag tayaon sa nangani kayo magharampangan. Ang sa iyang smile, every time, sa tuwing, every time po na naghihilingan kami, or nagbibisita ako digdi sa inda, yaon talaga ang matiwasay na pandok niya na masalubong sa imo. Oh, yaw ka pala. Sabi ko, iyo, pero may akong maigdi sa imo pag yaon. Ako miski dahil pa yan minsan sarong banggi na nakalipas. Basta nahiling ko siya. Yaw na nakasmile na nagsasalubong sa sako. Sa Samuya, kung si Seban ng aki ni may busy na nasa lubong niya. At pag nag-ulit ka, yan nga ng mga testimony kang mga aki niya, mga mahal sa buhay. Totoo yan. Yan na-witnessan ko talaga yan. Pero may yan matao sa imo. Lalo na mga gulayon, okra, kung ano ang mga paborito kong mga gulay. Talagang dahil ka maulit na dahil kang bitbit. Of course, kaiba ang si Ami, ang pamilya niya. Pero dahil ipakitang special na time para sa iya, ngunyan, talagang si Simon matinao-tao na dahil ko iyan malingwan. Kasi pag talagang dahil ko napugulan talaga kasi pag digdimig kang Sabado na iyan na talagang kilala siya na kang kagurang mo. Dahil ko lamang pig-expect na dahil ko na siya mahihiling. Dahil nag-abot ako ng itong aldaw. Mga tulong aldaw, tapos sabi ko kay Manay, mga 5 o'clock ng Sabado. Maduman lang kita, malakaw kita sa Ilawod. As in, masirit naman sa harong tanganing maka-exercise at the same time. Sabi ko niya, tadakulong tawag dyan. Huna ako, nakaaramay lang sa mga paratano. Tapos may nagkasasa kong aking ni Manny Sunday. Bigla niya sinabi, mayo lang ay si Simon. Talagang di ko napukulan kita. Aram tayo nakukuhon kita. Pero so biglaon talaga. Di ko man aram na di na siya din nag-i-star ni Haloy. Dahil haliman ako di nakauli mga 5 taon, mga 7 taon. Day ko lang kabalik sa Pilipinas. So parang surprising talaga ako. Day ko aram na may film siya. Day ko aram nag-star na siya. Yung pa naman pigahalat-halat ko yung smile niya. Kaya ako nagpuro pa siya. Talagang day ko napugulan. As humanly speaking talagang mapulo kung support ko na day ko na siya mahihiling. Pero pag
digdi ko, para yung puso ko nagarong kabat na maray. Nahiling ko siya, garo lang nagturog. Nakakatripan siya kaso pag digdi ko, ito. Sabi ko, manimiss ko talaga ang smile mo. Maski nakuhutan na siya, maski nahiling ko na ganda na siya, kinubos ko talaga siya sa akin. Hindi ko ma-imagine na di ko na siya mahihiling. Pero, ang sakuyang masasabi lang nung kasubang na ito, umaga na itong mga 5 o'clock. Alam ko na mahihiling ko pa siya sa langit naman nakasmile. Sabihin na niya to na minsan data, nasasabi ang sarong tao, pero yung sasakuyang puso, garong day man ako na wala naman, day ako nagpundo man na, day ko na siya mahihiling, pero may pag-asa ako at na nakatanong sa puso ko. Na siguro physically, ito na ang last na, kasi kakawat ko siya, yung mga kaano-ano dito sa natad, ito. Alam mo, hindi ko siya kasama si Ami nandiyan din nakaupo. Kapangalan ko sa sabi ko, aram ko, mahilingan mo gano'n kita someday sa langit. Dahil yun naman talaga ang panglaom kalambang ko sa ang buhay tayo di sa kinaaban, igwang kami hangganan din niya. Aram ko na rin, kasi sa anong paraan. Pero ang pinaka-importante kagaya sa ni Pastor Joel, ni Annabel, naigwang kita ng paglaom. Ang kamunduan na araw kayo rin, natural yan sa sato bilang physical na tao. Pero after pagkatapos na kita nagluha, na ato niya ito ang satuyang pagmundo, mabalik at mabalik na mga paromdom sa Biblia na ang buhay ta sa mundo ini ay temporary lang. At habang yaong kita mo niyan di sa mundo ini, dapat igaw kita ni seguridad o paglaong na kita bubuhayon sa dararekang kaguranan asin dadalhon sa kamurawayan. Dahil si Kristo ang satuyang ehemplo. Aram niya to na siya binundag during Christmas, aram ang kanggapos ng mga tao dito sa, lalo na dito sa Pilipinas. Although sa Myanmar da ininda yan araw, haputon mo kasi si Jesus da ininda, si iyan. Araw ka ng simbag ninda. Kaya pa nagsishare kami ng Evangelyo duman, mapuon talaga kami sa creation. Kung sabi kasi sayang, ano ang nahihiling mo sa langit? Masabi sila, aldaw, aram mo ba kung sayang nagibo ka iyan? Tainin da aram. So, mapon kami dyan. Pero igdi sa Pilipinas, digdi sa tuyang bansa, madali o sa nang maray mag-share dahil ang gabos na tao, bisto kung sisay si Kristo. Bisto minsan sa isip lang at sa bibig. Pero, dainin da aram, na ining Kristong ining minundag, iyan ang biyaya kang Diyos na ipinadala sa tuya para ang mga tao na nagkasala, aram niya to na ang gabos na tao sa Pilipinas, aram kung ano ang Biblia. Kaya madali usan nang mag-share din sa Pilipinas. Ibang-iba. So, of course, minsan dahil sa kabisihan ng tao, sa mga paghahanda ka mga temporaring bagay, mga ipon niya to sa oral daw. Ito yung pigtatawan ng importansya. Pero, kung sa tuya po yan maaraman na ang Biblia ang pinaka-importante na dapat niya itong basahon, aramon, adalon, iyan po ang magtatao sa tuya ng maragay na puturo. Lalo na po ang spiritual na buhay. Kagaya ng share ni Annabel. Spiritual na buhay, tawan niya doon ng importansya. Sabihin nato na, ang physical na buhay, importante rin po ito. Pero, bako iyan ang primero. Kasi may hangganan ining physical na buhay niya to. Pero, ang pinaka-importante sa lahat, ang spiritual na buhay niya to. Na, kung kita ba
kukuhon araw kisimon anytime. Dahil niya to aram, dahil niya to piglaom yan. Maski ako talagang nasyak ako noon. Handa ba tayo? Igo kita bang paglaom na someday o sa maabot na panahon, bubuhayin girara kita, nakaiba asin dadahon kita sa langit. Aram niya to ang Biblia, panungpano ning mga pangako ng Diyos, panungpano ning mga bagay na dapat niya tong aramon. Asin, pag yun naaraman niya to, iyan na akong tatao sa tuya, ning comfort, ning di mo ma-describe or ipaliwanag na kaugmahan. So, ang sa kuya pong challenge is, ang sa kuya pong gusto ipaaram, bako lang sa lambang saro sa tuya, kundi sa mga loved ones ni Simon, sa mga pinsan ni Simon, asin sa bilog na tao digdi na niya, ang digdi sa bangging ini, na sana po tayo ay perming handa. Minsan naghahanda kita na mga thank you so much for the last time in behalf of the family. Wala naman po sa salita kasi talagang okay lang naman na sabihin kung sino siya kung hindi lang kayo nahihiya dahil yan na yung huling memory natin sa taong minamahal natin. Wala din. RJ.